Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article na publish sa Billionario News Channel. De Vera warns of crisis of confidence in governance. Siya po yung dating chairperson ng Committee on Higher Education panahon ni Tatay Digong at itong panahon ni PBBM for the first 3 years. So, itong sabi ni Chairman De Vera. Prospero De Vera said there is growing crisis of confidence in governance, warning that public trust in institutions has eroded. He added that it would be difficult for cabinet members, particularly those performing well, to distinguish themselves from those perceived as underperforming. Ito yung exact na word niya, yung nakapost. The problem now is there is a crisis of confidence in governance. And it's going to be very difficult for cabinet members, especially the good ones, to differentiate themselves from the bad ones. Okay. So, para sa akin, isang matinong cabinet secretary ito, panahon ni Tatay Digong, and even itong panahon ni BBM, yung first 3 years niya, tinanggal lang siya after midterm election. Isa siya sa natanggal kasama ni Solicitor General Minardo Guevara. Sa mga surveys, matandaan ko, isa sa mga agencies na top performing, mataas ang rating is CHED. Kasama ang DepEd, kasama ang AFP, kasama ang TESDA. Kaya matino ito. So, yung analysis niya na may problema, confidence in governance, I truly agree. Crisis of confidence in governance. Pag tignan mo ang mga post sa social media tungkol sa corruption, nasa 80 to 90% galit ang mga tao. Mga 10 to 20% lang ang nagla-like o pumapabor sa administration. Tingnan nyo ang mga reaksyon, tinatawanan. Pag magsalita si Claire Castro, magsalita si PBBM, Boyeng Rimulya, John Vic Rimulya, Tito Soto, sino pa dyan na mga Lacson. Pag may mga statement sila tungkol sa governance, lalo na sa corruption, 80 to 90% tinatawanan, galit ang taong bayan. Kasi nakakaumay, nakakadismaya, nakakainis na. July, nung sabi ng Pangulo na mahiya naman kayo, o halos mag-iisang taon na, ilan ang napakulong nila? Mga big fish na sinasabi, pangako nila na bago mag-Christmas, makukulong na. Ilan lang, si ex-Senator Revilla lang ang napakulong. Kawawa naman. Si Sara Diskaya lang napakulong. Nasaan na si Saldico? Wala na, hayahay na. Sitting pretty na si Saldico. With his billions. Wow! Grabe. Nasaan na si Martin Romualdez? Kung si Senator Lacson ang wala daw, hindi daw siya kayang ipakulong. Nasaan na yung Blue Ribbon Committee report ni Senator Lacson? Parang wala pa, kulang pa ang perma. Parang nilalangaw na daw, sabi ni Senator Marcoleta dahil hindi nila alam kung anong ilalagay nila doon sa report. Then, business. Wala na. Bagsak na bagsak ang ating ekonomiya. Pati, governor ng Bangko Sentral nagpahayag na surrender na kami. Yung magagawa ng Bangko Sentral monetary policy hindi na kayang ibuhayin o ipaangat ang ating ekonomiya. Dapat ang executive department o ang Pangulo gagawa sila ng hakbang to correct governance failures and dapat magkaroon ng fiscal reforms. Ganon ang pahayag ng Bangko Sentral.
lugmok ng ating ekonomiya. Negosyante, halos ang mga local businessmen, sabi ng isang economist na pakinggan ko, Madam Cora Guidote, pati si Attorney Guanzo, sabi na, wala na, wait and see. Ayaw nilang mag-invest. Delikado eh. Medyo, yung stock market, the day na nag-announce si BP Sara ng candidacy niya sa 2020, yun, biglang umakyat. Anong ibig sabihin nun? May pag-asa sila na, wow, ito, strong leadership ito. Kaya umakyat yung stock market. Dahil lang sa pronouncement ni BP Sara. Kung hindi pa nag-announce si BP Sara ng candidacy niya, wala, mababa. Nakakalungkot yung Francisco Motors, isa sa mga malalaking kumpanya ng truck, yung gumagawa ba ng jeep, saraw ba yung kanila? Naging successful na itong Francisco Motors to a point na ang dami ng orders, nag-export na sila ng kanilang produktong sakyanan, lalo na sa mga African countries. So, of course, dito nila, ang gusto nila, kailangan nila nagpatayo ng planta, 1 billion US dollars ang ipapatay yung planta sana sa Pilipinas. Kailang naumay sila. Hindi na nila itinuloy dahil sa kapalpakan ng Marcos Jr. administration. Ang dami daw rikititos, padulas kung saan-saan. Wala. Nag-decide ang Francisco Motors, doon na lang sa China mag-invest, doon na lang mag-establish ng manufacturing plant ng sakyanan para i-export nila sa ibang bansa. Sayang yung trabaho. Pero ba 1 billion US dollars na investment. Habang ang Pangulo nung una, biyahe ng biyahe para mag-attract ng foreign investors. Ito na, sigurado ng investor, local. Umalis pa. Kwarta na, naging bato pa. Bakit? Dahil sa korupsyon. Naumay na ang may-ari ng Francisco Motors noon na. China. Di ba? Sayang. So, paano tayo makabangon? I don't know. Hanggat hindi nila maipapakita yung determinasyon nila na tutuhanan, yung pag-solve nila ng corruption, flood control scandal, wala. There will always be a crisis of confidence. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Karon mo na ni ang mga hero nga ipanghatag sa mga tao. Balo. So, ang uban dagan-dagan gyud ani ang mga balo nga matagaan o gero. Balo. So, daghan gyud ni sila. 20 ka pa. O mo na ni sila ang matagaan. Muna ni sila ang matagaan, mga tigulang na gyud. Salamat sa Ginoo. Pasalamat sila. Matagaan sila gero. Pila imong edad nanay? 82. 82 ka na. Oh, So karon pa ka nakatila og tabang sa yero. karon pa gyud. Alas kadugay na nanay sa imong pagkat Naman sa mga kandidato. Oh. Lain sa kandidato. Walay nakatabang yun. Wala. Dili na kandidato. Oo, ang mga kandidato walay nakatabang. So karon pa gid mo natabangan. Ako sa 67 akong edad. Oh. Ako si Oyong Rogelio Hawiran. Oo. Salamat kayo sa grasya ug panalangan niya gihatag sa amo. Wala na mo daw mga moabot sa among kinabuhi kami tiguang na sa akong asawa pareha na may 60 kapin. Di na may pagkakayag trabaho. Di may makakaon ug dili may makagbuso basok-basok ginagmay ug katagan mi sa among mga bata. Salamat kayo kay maghirag na akong balay sa sulay kaya hapit na mulan ka. Katuluan na gyud. Salamat kayo kay maripir na ginamo sa dugay panahon among pangandong.
Salamat. Ikaw nanay, pila na imong edad nanay? 72. 72. So mga tigulang gyud ang matagaan karon og gero. So Pasko ra bagid karon nanay. Oh, maka-repair mo siya ng balay. Sponsor, namak palang nga mo sa tagaan siya og baskong pangawas niya hangtod magdaas pa niya. Kailak bagid si nanay. Salamat tagon kay Salamat kay nag-anti ka nga nakatabang ka na mo. Nagkailak si nanay sa kalipay. Kaya lang sa nanay, tungkol kay wala may mga bana na may nakatabang ka mo. Mabalo pagit ka nanay. Nautunta nga Sige lang nanay. Kinabi, nautunta nga. Diyos naman yung magkagaw, tagataran nga magubang kanin mo sa kanunay matag-adlaw. Kay ikaw ang nagagiya, ikaw ang gigiyahan sa Ginoo nga makatabang ka na mo. Kaya wag gid may mo din na pagkabalay tungod sa wala may mga bana way kasaligan. Sa Ginoo na lang gid ang mahibalo sa imo na sa pangayon namo sa kay tasan. Kaya ang pagtaas nga kinabuhi antud sa hangton kay aron daghan pang matabangan nimo sama ka na. Salamat kayo ante. Tuwa na imong ansin ante, gikuan na gidala mo na ni ang sini ante. Taga na mo gero. So muna ni giragkuon sa buslot sa balay ni nanay sa nakahilak. Ihilak yun siya sa kalipay. Oh, mga sako lang. nag-sponsor sa amo sa sen kay dili pa ikaw wala gyud ni makahatag sa amo. Oo. Daghan kay salamat. Salamat kayo.